Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung post ni Ivana Alawi in relation po dito sa call out sa kanya ni Elisan Fernando, kasi napuruan talaga si Ivana rito kasi siya yung pinakamalaki, tapos nagkaroon pa sila ng fine na 1 million. Of course, aara yan kahit papaano. So to abbreviate yung issue, sana napanood niyo yung part 1 nito. Yun nga, kino-call out na ni Ellie yung mga promoter ng sugal dito sa internet. And ang matindi pa rito, meron daw mga influencers na nagpo-promote ng illegal na sugal. Now, si Ivana, ang ginawa niya, niredirect niya sa yung issue sa flood control. Actually, may pinaringgan pa siya rito na corrupt daw. Since pandemic, Parang sinabi niya yung word na yun dito sa video na to. So, bandang gitna yun. Kayo na lang ang bahalang maghanap. But, dito naman, sa caption niya, sabi niya ganun, busy lang po ako mag-repack ng relief goods. Kayo po, kamusta na kaya yung flood control? And bilyong pondo. Habang may bilyong lumulubog sa sorry, hindi kami nakakalimot. Huwag tayo maghanap ng ibang issue para matakpan ang pinaka-importanting issue. Dapat may mangyari, dapat may solusyon. So, nilagay niya na yung issue sa flood control. Pero in my opinion kasi, yung flood control kasi, ay pwede namang sabay yung flood control issue sa flood control, pwedeng sabay yung flood control issue at saka yung gambling. Hindi naman sila kasi social ills kasi sila na dapat nating solusyonan sa parehong sa magkaparehong oras pero sa magkaibang solusyon. Naiintindihan nyo? Parang ganito. Pag umuulan, may internet ka pa, 'di ba? Minsan may internet ka pa. Yung iba sa inyo nag-i-scatter, 'di ba? So yung mangyayari kapag ka nag-i-scatter ka habang umuulan, minsan natatalo ka, 'di ba? So yung social ill ng gambling nangyayari pa rin. Tapos bumaha sa labas. So sabay yung nangyayari, yung addiction mo sa gambling at saka pabaha sa labas. So hindi naman requirement na pag sinolusyonan mo yung isa, yung isa ititigil, hindi mo na susolusyonan, 'di ba? So these two problems have different solutions. Now, meron bang nagre-resolve sa flood control? Ang sagot doon, meron. Merong mga legislations na ginagawa para ma-prevent yung ganong klaseng galawan. Meron na namang may mga nakukulong na rin sa flood control. So ibig sabihin, may mga solusyon na ino-offer ang gobyerno sa atin para doon. Now, sa gambling kasi, unfortunately, hindi ganun kahigpit yung regulation sa mga influencers na nagpo-promote. I know this because I am in social media. I see this all the time. Lahat ng kilala kong Mobile Legends player nagpo-promote ng sugal in their platforms, or most of them are, lalo na yung mga malalaki. Why? Kasi sobrang laki ng pera doon, men. Like, bulto-bulto. Lalo naman sa sitwasyon ni Ivana. Kita mo, yung 1 million sa kanila parang hindi ininda, di ba? Tapos, ilan yung pinamigay nilang iPhone? 100. Magkano isa nun? 80,000. 80 times 100. O, dun mo na lang. So, more or less, 88 million yun, di ba? So, yun yung sitwasyon natin today. So, ang ginawa ni Ivana, binalik niya yung kwento sa flood control, 'di ba? Which is mali kasi nga magkaibang problema yan So dapat magkaiba yung solusyon mo diyan. Now, papakilala ko sa inyo si Dalawang Sentimo sa kalye, kasi si Dalawang Sentimo kasamahan ni Ellie yan sa Kamanggagawa. So nakadebate ko na yan, okay naman yung debate namin. And tinuruan na rin nila ako ng mga konsepto nila about sa yung idea of violence, na gobyerno lang ang may control or may monopoly. Maganda yung kwentuhan namin, natuto talaga ako doon. So sana yung mga concepts na ituturo niya sa atin, explain ko na lang expound ko sa inyo. Sabi niya, this is what you call virtue signaling and mixing it with a bit of a dog whistle. Yung dog whistle kasi yan, a form of logical fallacy. Now, what is virtue signaling? Halimbawa, meron kang nakitang influencer na si Awit Gamer yung pinaka malakas mag virtue signal na kilala ko dito sa social media. Kasi kada na lang may problema siya,
Kada na lang may issue siya, ang ihaharap niya yung kanyang pagtulong sa kapwa, 'di ba? There is inherently nothing wrong sa pagtulong sa kapwa. Kung gusto mong tumulong, go ahead, tumulong ka, walang problema 'yan. Kaso, ang gagawin nila kasi kapagka tumulong sila ta's nagka-issue sila, "O, ako nga tumutulong ako, eh." So, halos gano'n din yung ginagawa ni Ivana dito. Meron siyang sinasagutan na meron siyang sinasagot na issue, yung in-issue sa kanya ni Ellie, imbes answer niya directly, pinapakita niya sa inyo yung isang magandang pagtulong sa kapwa as a form na eto na yung sagot ko doon. Tumutulong ako, ikaw anong ginagawa mo? So again, it's a fake moral high ground na ginagawa niya. But ganyan talaga sa PR eh. Pansin nyo, ginagawa din yan ng mga politiko na may issue sila, bigla silang lalabas, magkakaroon ng tulong campaign, mga ganyan, di ba? Hanapin nyo lang, maraming ganyan. Anyway, what I mean by that is that she is trying to moralize her by reappropriating a public issue that she never cared about before. Flood control, corruption. Kasi kung hindi naman sasabihin ni Pangulo, hindi naman natin malalaman yan eh. To boost her social image and to make people assume that her efforts to endorse gambling should be seen lesser. Okay. Again, these are social ills na kailangan nating solusyonan lahat. Okay. Hindi yan in a bigger context, pare-parehas na issue ng bansa natin yan na kailangan nating sagutan. Okay. Iba yung solusyon sa flood control, iba yung solusyon sa gambling. This is a common tactic of talentless celebrities and influencers. Sometimes it works because they exploit yung parasocial relationship that they have their audience. Parasocial relationship, mga lods, ito yung mga fans mo na kapag gumawa ka ng paggalit ka sa isang influencer, lahat sila pupunta doon sa influencer na galit ka. It's very common. 'Di ba? Ngayon kasi kita mo pag binasa mo yung mga ni Ivana, mga comment ni Ivana, puro positive na sa kanya. Ganun talaga. Mas mabili to kaysa sa di yung gobyerno na agad yung masama. Kasi nga, nagpakita siya ng kabutihang asal. In-extend niya yung moral high ground niya sa gobyerno. Even though, ang gobyerno, meron naman silang mga ayuda programs. Actually, etong ang gobyerno na to mahilig siya magbigay ng ayuda. Isa yan sa mga criticism doon. 'Di ba? Okay, the same people whose primary motivation is following, defending Ivana and other gambling endorsers is because they are desperate to receive giveaways that these talentless figures do. Grabe ka naman sa talentless, tol. Sexy naman siya. I mean, 'di ba, sabi nga nila, sells, 'di ba? Online gambling and flood control issue are not separate issues because they are interdependent. Yun pala yung term doon, interdependent. Hinahanap ko yung word doon eh. Okay. Pero in terms of their solution, it's apples and oranges. I guess yun yung gusto kong sabihin. And to assume such separation exposes how ignorant you about these topics. Just because you, Ivana, are directly contributing to the propagation of online gambling, an issue that affects millions of does not mean it is an issue because the reality, the data shows it. Well, hindi naman niya sinagot yan directly. Actually, in-avoid niya na nga yan eh. And lilipat niya yung issue sa flood control, which is hindi naman talaga yun yung dapat pinag-uusapan dito kasi ang topic dito is gambling. The problem is, I don't think kasi, eto real talk to sa tingin ko, yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal, hindi nila iniisip na mali yung ginagawa nila. Okay, so mahirap kasing magbigyan ng moral talk yung mga taong tingin nila is hindi naman immoral yung ginagawa nila. Tama, di ba? Halimbawa, si Ivana, kahit anong paliwanag mo sa kanya, kahit anong data yung ipakita mo sa kanya, kung number one, hindi naman siya gumagawa ng illegal, walang punishment doon sa ginagawa niya na, alam mo yon, na ipapataw ang gobyerno, so bakit niya titigilan? Tingnan nyo, milyon yung kinikita ni Ivana sa pagpopromote ng sugal. Wag na si Ivana, kunyari si Osas na lang, di ba? Nakita niyo yung mga balagbag content ni Osas, di ba? Ang laki ng kinikita niya sa sugal, malamang sa malamang, milyon din yan. Pero, natutuwa kayo dun sa content nila eh, di ba?
Hindi nyo iniisip yung ibang ginagawa nila. So kung kumikita sila ng malaki doon, natutuwa naman kayo sa ginagawa nila, edi paano mo sila pipigilan? 'Di ba? It's a vicious cycle ng doon sa ecosystem na yon, doon sa cycle na yon. Wala naman silang ginagawang inherently na masama sa mata nila. So paano mo bibigyan yon ng rason na na miski saksakan mo ng sandamakmak na data yan? Wala. Hindi yan magbabago. Hindi nila iibahin yung position nila just because may pinangahawakan ka na milyon-milyon na CDE yung nalululong sa sugal. Paano gagawin mo? 'Di ba? Wala kang magagawa diyan. Yan yung realidad. Ako naman kasi naiintindihan ko sila Kong Eli, itong sila dalawang sentimo sa pinaglalaban nila. Pero then again, it's not really just a policy problem or a people problem. It's a systemic problem of the government not really taking action on the matter. May isang maingay na kongresista, si Kong Eli. Pero he needs the majority vote, the super majority vote para magkaroon ng at least a bill na papasa sa first reading or sa second reading sa Kongreso, sa lower house. Tapos meron pa sa Senado yun. So can you just imagine kung ano yung impetus na kailangan mo para magsimula ng mga talk na ganito? It's almost an uphill battle of impossibility. Yes, you can virtue signal all you want na dyan sa platform nila na hindi kayo gumagawa ng maganda yung ginagawa nyo, wala kayong ginagawang masama. Nandun na ako, tumutulong pa kayo, nandun na ako. Pero the thing is, there is real social harm. The data shows that. So, would you stop the influencers? Ang sagot dyan, hindi eh. Sorry to say. Siguro, the only way I can see a quick fix solution dito is if social media platforms, major platforms, Facebook, TikTok, YouTube, and all of this will have stronger bans on sugal, then siguro doon natin pag-sisimulan yan. Pero the fact of the matter is, hindi rin eh. Kasi saan nyo ba nakita yung mga viral videos ni Balagbag at saka ni Ivana? Hindi ba sa Facebook? So, ibig sabihin, whatever they are doing, Facebook is allowing it, and probably Facebook is earning a lot of money from it. GG. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Sana nakita nyo at least yung scope ng problem. So magtulungan na lang tayo paano natin susolusyonan ito. Gaya mga lods.